Magandang araw kaibigan. Ang ating pag-uusapan sa araw na ito ay ang pelikulang The Proposal na pinalabas sa taong 2009 at pinagbibidahan nina Ryan Reynolds at Sandra Bullock. Halina't atin nang simulan. Isang umaga si Andrew Paxton ay nagmamadali na pumasok sa kanyang trabaho bago pa dumating ang kanyang amo sa opisina. Samantalang isang babae sa apartment na ang pangalan ay Margaret Tate ay naghahanda ng umalis para siya'y magtrabaho. Si Margaret ay isang editor ng libro para sa isang malaking kumpanya ng New York City Publishing at si Andrew ang kanyang assistant secretary. Sa pinagtatrabahuhan nila, siya ay kinakatakutan ng lahat ng empleyado dahil sa pagiging stricto at perfectionist. Pagdating sa opisina ay hinihintay na siya ni Andrew, sinamahan siya na pumunta sa marketing office. Pagdating doon ay agad na sinibak ni Margaret ang isang editor na nagngangalang Bob Spalding. Dahil lamang sa isang simpleng pagkakamali na hindi natawagan ng isang author sa kanilang proyekto. Pagbalik nila sa opisina, sinabi niya kay Andrew na kakailanganin niya siya ngayong weekend. Sinabi ni Andrew na plano niyang dumalo sa 90th birthday party ng kanyang lola, kaya hindi siya makakapunta, ngunit tinakot siya ni Margaret na tatanggalin kung hindi siya darating. Ilang sandali lamang ay pinatawag si Margaret ng kanyang mga amo sa kanilang opisina, na nagsabi sa kanya na dahil umalis siya ng bansa para manuyo sa isang bagong manunulat kahit na ito ay work-related. Hindi na pinayagan ng immigration ang kanyang work visa extension dahil siya ay umalis ng bansa at nagkaroon siya ng violation. Ang visa ni Margaret ay expired na, kaya ipapadeport sa lalong madaling panahon. Nangangahulugan ito na mawawalan siya ng trabaho na ibibigay sa nag-iisang editor sa gusali na si Bob na kakatanggal lang niya. Sa sandaling iyon ay pumasok si Andrew sa opisina, at si Margaret ay nagkaroon ng isang ideya. Ipinakilala niya si Andrew bilang isang kasintahan at ibinalita sa kanila na ikakasal sila. Ang lahat ng ito ay para lang sa problema ni Margaret sa immigration upang maayos niya ang kanyang citizenship. Naniwala naman ang kanyang mga amo sa kanya, at si Andrew ay hindi makapagsalita sa mga oras na yaon. Mabilis kumalat ang balita sa kanyang mga katrabaho, at hindi sila makapaniwala na ikakasal si Andrew sa kanyang boss. Pagbalik nila sa opisina ni Margaret, sinusubukan ni Andrew na tanggihan ito, pero bina-blackmail siya ni Margaret na tatanggalin siya ni Bob pag siya ay napaltan. Sinabi niya na panatilihin ang daye hanggang sa makuha niya ang kanyang citizenship, at magde-divorce din sila pagkatapos niya itong makuha. Pagkatapos ng trabaho ay nagtungo sila sa immigration. Sa opisina, nakilala nila si Mr. Hilbertson, na agad pinaliwanag ang mga proseso at consequences nito. Kung sila'y mapapatunayang nagsisinungaling, si Margaret ay madedeport sa Canada at si Andrew naman ay makukulong ng 5 taon at pagmumultahin ng $250,000. Natakot si Andrew, ngunit nagpasya siya na ituloy ang pagkukunwari. Tinabi nila sa kanya na iaanunsyo nila ang kanilang engagement sa party ng kanyang lola ngayong weekend sa Alaska, at pinaniwalaan naman sila. Sa labas, habang maraming sinasabi si Margaret, si Andrew ay nabuwisit at sinabing kung gusto niyang ipagpatuloy ito, ay dapat may promote siya bilang editor. Sumunod ay ipublish ang kanyang mga sinulat, at ang huli ay kailangan niyang makiusap sa kanya na pakasalan siya, na may lambing sa dulo. Lumuhad si Margaret sa harapan niya upang alukan si Andrew ng kasal, at tinanggap naman ito ni Andrew at agad din naman umalis. Sumakay sila Margaret at Andrew ng eroplano papuntang Alaska upang makilala ang pamilya niya. Habang nasa biyahe ay binabasa nila ang mga info ng bawat isa upang meron sila maisagot sa muling interview nila sa immigration. Sinabi ni Margaret kay Andrew na lagi silang nagde-date at madalas sila sa apartment niya nananatili dahil hindi maniniwala ang immigration officer kung sa kanyang apartment dahil sigurado siya na maliit lang iyon at hindi na nakapagsalita pa si Andrew. Pagdating nila, sinundo sila ng nanay ni Andrew at ng kanyang lola. Habang nasa sasakyan ay napansin ni Margaret na lahat ng establishment doon ay nakasulat ang apelyido ng pamilya nila Andrew na Paxton, kahit mismo sa bag na dala ni Andrew. Pagdating sa dalampasigan ay nagsabi si Margaret na maghahanap siya ng hotel, pero inalok siya ng nanay ni Andrew na sa kanilang bahay sila tutuloy. Nang nalaman niyang sasakay sila sa bangka para makarating sa bahay nila Andrew, sinabi niya kay Andrew na hindi siya marunong lumangoy. Pagkatapos ng maikling paglalakbay ay nakarating din sila sa lugar nila Andrew, namangha si Margaret kung saan ang bahay ay isang mansion at ang buong isla ay pagmamay-ari ng Paxton family. At hindi lang yan, ang lahat ng negosyo sa bayan ay pagmamay-ari ng Paxton, kasama ang hospital at airport. Hindi niya inaasahan na mayaman pala sila Andrew. Tinabihan niya ito na kung bakit hindi sinabi sa kanya na mayaman pala siya, sumagot siya na hindi siya, kundi ang kanyang mga magulang. Pagpasok nila sa bahay ay merong welcome home party dahil halos 3 taon na siyang hindi umuwi.
Samantalang dumating din doon ang ex-girlfriend ni Andrew na si Gertrude at ipinakilala niya si Margaret. Nagtanong si Gertrude kung ano ang storya ng dalawa, nabigla ang dalawa sa tanong, kaya hinayaan ni Andrew si Margaret ang magkwento. Nang natapos ay nagpalakpakan ang lahat at nag-request sila ng isang halik, hinalikan ni Andrew si Margaret sa kamay pero ang gusto ng mga tao ay sa labi, kaya silang dalawa ay naghalikan gaya ng tunay na magkasintahan. Nang gabing iyon, ipinakita kay Margaret at Andrew ang kanilang silid, dahil sa iisa lang ang kama, ay inaayos ni Andrew ang kanyang higaan sa sahig at si Margaret naman ay matutulog sa kama. Kinaumagahan ay may tumawag na kliyent kay Margaret, lumabas siya para hindi maistorbo si Andrew. Habang nag-uusap sila sa telepono, may isang asong gumagambala sa pag-uusap nila. Sa hindi inaasahan may isang gutom na agila na nagpakita, biglang sinunggaban ng agila ang aso, pero nakita ito ni Margaret kaya hinabol niya at naibato sa agila ang kanyang hawak na telepono. Sa kabutihang palad, pinakawala ng agila ang aso sa ere at agad naman itong nasalo ni Margaret. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap nila sa telepono, ay muling umatake ang agila. Dahil sa hawak ni Margaret ang aso at pinuprotektahan niya ito, ang kanyang telepono ang nakuha ng agila. Sa malayo, ay nakangiti sina Grace at Annie, sa pag-aakalang pinaglalaroan ni Margaret ang tuta, kung tutuusin ay sinusubukan niyang akitin ang agila, upang maibalik ang kanyang telepono. Lumabas si Andrew at sinabihan si Margaret na ibibili na lang siya ng bagong telepono, sinabihan din niya si Margaret na magbihis dahil gusto siyang isama ng kanyang ina at lola sa kung saan, at sinabihan niya na yakapin siya dahil pinapanood sila ng kanyang ina at lola mula sa bintana. Si Andrew at ang kanyang ama ay masusing nag-uusap tungkol sa mga negosyo ng pamilya, dahil sa nalalapit niyang pagre-retiro, ngunit hindi interesado si Andrew na pamahalaan ito, at nag-init ang ulo niya dahil muli na naman silang nagtatalo tungkol sa bagay na yaon. Si Margaret ay dinala sa isang bar, kung saan si Ramon, isang lokal at waiter mula sa party, ay isa ring stripper. Nilagyan ni Grace ng belo si Margaret at pinilit siyang umakyat sa entablado kung saan binibigyan siya ng lap dance. Halatang hindi siya comfortable at tumungo sa labas nang matapos siya. Sa labas, sinamahan siya doon ni Gertrude at ipinaliwanag na nag-propose si Andrew sa kanya bago siya umalis papuntang New York City. Tinanggihan niya ito, pero masaya na natagpuan niya si Margaret. Nang dumating sina Annie, Grace, at Margaret sa bahay, nadatnan nila si Andrew na pinapalakol ang isang lumang bangka upang maglabas ng sama ng loob. Si Grace ay nagmamadaling pumasok sa loob para pag-alitan si Joe, at hinimok siyang tanggapin ang mga desisyon ni Andrew bago pa sila makarinig mula sa kanya. Kinagabihan, tinanong ni Margaret kung anong nangyari sa kanila ng kanyang ama. Ayaw magsalita ni Andrew tungkol doon dahil iyon ay pangpamilya lang, kaya hindi na siya pinilit ni Margaret at sa halip ay siya ang nagkwento sa sarili niya. Ikinwento niya ang kanyang mahirap at malungkot na buhay, dahil dito napagtanto ni Andrew na may mabuting puso rin naman si Margaret sa kabila ng pagiging strikto nito. Kinaumagahan ay may kumatok sa kwarto nila, kaya ginising agad ni Margaret si Andrew bago pumasok ang kanyang ina sa silid na may dalang almusal. Nang pumasok si Grace ay kasunod na rin pumasok ang kanyang ama at nagmungkahi na i-schedule ang kanilang kasal kinabukasan. Nagulat sila Andrew at Margaret sa mga sinabi ng kanyang mga magulang, sinubukan pa nilang tanggihan ito, pero sa pagpasok ng kanyang lola, ay nais niyang makita silang ikasal bukas, bago siya pumanaw, at ang dalawa ay agad na pumayag. Pagkaalis nila, si Andrew ay nataranta at natakot. Napag sila ay kinasal at pagkatapos ng isang buwan lang ay magde-divorce din agad, ang kanyang lola ay siguradong aatakihin sa puso. Niyakap ni Margaret si Andrew upang pakalmahin at binigyan niya ng tinapay at kape, pagkatapos ay saka lang niya napagtanto ang kanyang mga ginawa. Kaya naisip niyang umalis, upang pakalmahin ang sarili. Sa labas ay may nakita siyang bisikleta at kinuha niya ito, habang nagbibisikleta ay nagkaroon siya ng iba't ibang pakiramdam at naalala niya ang pagyakap kay Andrew. Habang nagpapatuloy sa pagbibisikleta, ay nakarinig siya ng ingay, nakita niya ang lola ni Andrew na may ginagawang ritual, upang maging maayos ang kasal ni Andrew at Margaret kinabukasan. Hinimok ni Annie si Margaret na sumama, si Margaret ay sumasayaw kahit na nahihiya siya. Dumating si Andrew at nakita siyang sumasayaw, nahiya siya na makita ni Andrew ang kanyang pagsayaw. Ipinaalam ni Andrew sa kanya na dumating na ang kanyang kapalit na telepono, at pupunta sila sa bayan upang kunin ito. Pagdating sa convenience store at nakuha na niya ang telepono, sinabi niya kay Andrew na kailangan niyang replyan ang kanyang client. Dinala siya ni Andrew sa internet cafe para tingnan ang kanyang email. Habang gumagamit ng computer, ay nakita niya si Andrew na kausap ang kanyang ex-girlfriend, nakaramdam siya ng pagseselos dahil mahal na niya si Andrew. Pero alam niya na hindi siya mamahalin ni Andrew, lalo na sa isang babaeng katulad niya.
Nakita nila Andrew at Margaret ang kanyang ina at lola, niyakag nila Grace at Annie si Margaret. Tinabihan si Andrew na maghintay sa bangka, at dinala si Margaret sa isang tindahan ng damit. Sinuot ni Margaret ang damit na pangkasal, na ginagamit din ni Annie noon. Niregaluhan din niya si Margaret ng isang kwintas na ibinigay din ng kanyang ina noon. Si Margaret ay kitang-kitang naantig sa turing sa kanya ng pamilya ni Andrew. Muli niyang naramdaman ang buhay na may pamilya, dahil matagal na rin siyang nabubuhay mag-isa. Pagdating sa bangka, kinuha niya ang manibela at nagpatakbo ng mabilis. Habang nagmamaneho ay sinabihan niya si Andrew na hindi na niya kayang ipagpatuloy ang mga kasinungalingan. Ayaw niyang saktan ang pamilya ni Andrew na napakabuti ang pagtrato sa kanya. Nagulat si Andrew nang biglang iniwan ni Margaret ang manibela, agad itong hinawakan ni Andrew. Ngunit malapit na silang bumangga sa isang boye, kaya agad na iniwasan ito ni Andrew. Sa pagliko ng mabilis ng bangka ay hindi niya napansin na nahulog na pala sa tubig si Margaret. Nasadyop din naman niya ito ngunit natakot siya na baka mawala sa kanya si Margaret. Pagdating nila sa bahay, inakay sila ng kanyang ama sa kamalig, kung saan naghihintay ang isang immigration officer. Ipinaliwanag niya na ang kasal nila ay isang kasinungalingan. Tinakot din niya si Andrew, na kapag hindi magsasabi ng totoo ay makukulong siya. Para siya ay makaligtas, kailangan niyang gumawa ng statement. Hindi natakot si Andrew, sa halip ay nagalit pa siya. Alam niya na ang kanyang tatay ay nakikialam sa kanyang buhay, kaya matapang niyang sinabi ang kanyang statement sa immigration officer, na siya ay nagtatrabaho kay Margaret ng halos 3 taon, at 6 na buwan nang magsimula silang mag-date, at magkita na lang daw sila sa araw ng kanilang kasal, at sabay alis nila Andrew. Kinagabihan, si Andrew at Margaret ay pinaghiwalay ng kanyang lola, dahil ito ay tradisyon na sa kanila. Nang sila ay nakahiga na, nahihirapan silang makatulog at kakaisip na rin ng kanilang sitwasyon. Sa araw ng kasal, ang lahat ng mga tao ay pumunta, kahit ang immigration officer ay nandoon din. Ang pamilya Paxton ay masaya at nagagalak, pero sa oras na ng panunumpa ng dalawa, si Margaret ay napatigil at biglang umamin sa lahat, na siya ay isang Canadian at ang kanyang visa ay expired na. Mahirap lokohin ang mga taong mabubuti, kaya siya ay hindi na kayang magsinungaling pa. Sinabi rin niya na pinilit niya si Andrew na gawin ang kasal, dahil kung hindi ay sisirain niya ang karir ni Andrew. Pagkatapos ng lahat ay humingi siya ng tawad sa pamilya ni Andrew at umalis na. Si Andrew ay pinagpapaliwanag ng kanyang pamilya, pero nais niyang sundan si Margaret kaya iniwan niya sila. Pumasok si Andrew sa kwarto, pero tanging wedding dress lang ang nandon at iniwang sulat para sa kanya. Si Margaret ay humihingi ng tawad sa kanya dahil sa hindi paglathala ng kanyang sulat. Alam niya na napakaganda ng kanyang gawa, pero natatakot siyang mawala ng isang maaasahang assistant gaya niya. Samantalang nangako siya na ipapalathala ito bago siya mapadeport papuntang Canada. Biglang pumasok ang dating kasintahan, at sinabing ipagpatuloy niya ang kanyang pag-ibig. Nang narinig iyon ay agad siyang umalis upang sundan si Margaret. Sa bangka, si Margaret ay kasama ang immigration officer upang samahan siya na umuwi sa bahay niya, at binigyan siya ng isang araw para sa pag-iimpake paalis ng Amerika. Sa kabilang banda, si Andrew ay pinipigilan ng kanyang ama at nauwi sa walang katapusang pagtatalo. Nakita iyon ni Annie, kaya inatake ito sa puso, at ang mag-ama ay napahinto sa pagtatalo. Dinagtagal, dumating din ang ambulansyang eroplano. Sa eroplano, ang kanyang lola ay nanghihina. Pinakiusapan ni Annie ang kanyang anak at apo na ay respeto ang desisyon ng isa't isa. Si Andrew at ang kanyang ama ay tumigil na sa pagtatalo, samantalang si Annie ay pumikit dahan-dahan na para bang mamamatay na. Pero biglang nagmulat ang mata ni Annie. Naalala niya na kailangan maabutan ni Andrew si Margaret sa airport. Inutos niya sa piloto na lumiko at pumunta sa airport. Pagdating sa airport, agad na tinawagan ni Andrew ang kanyang kaibigan na nagtatrabaho sa watchtower, upang pigilan ang eroplano na nag-umpisa ng umandar upang lumipad, ngunit huli na siya at ang eroplano ay nag-take off na. Sa eksenang ito, si Margaret ay nag-iimpake na sa kanyang opisina. Nang humingi siya ng tulong sa isa niyang tauhan, biglang dumating si Andrew sa opisina na hinihingal. Pinaliwala siya ni Margaret at patuloy sa pag-aasikaso, ngunit sinigawan siya ni Andrew na tumigil at napatigil siya sa kanyang ginagawa. Sinabi ni Andrew sa kanya na noong 3 araw na nakakaraan ay kinamumuhian niya siya, iniisip niya na sagasaan siya ng sasakyan o lalasunin na lang. Hangang sila ay nagsama sa Alaska, nagkaroon ng pagbabago, lalo na nang hinalikan niya si Margaret, at nang naramdaman niya na mag-isa na lang siya sa kamalig na walang kasama. Inalok ni Andrew si Margaret na pakasalan siya, pero sa una ay tinatanggihan pa ito ni Margaret, hanggang sa lapitan siya ni Andrew at Halcon. Iniisip ni Andrew na siya ay pumapayag na, at ang mga tao sa opisina na nakakakita sa kanila ay nagpalakpakan.
Nang sumunod na araw, si Andrew at Margaret ay nasa opisina ni Mr. Gilbertson para mag-apply muli ng visa, sa pagkakataon na ito ay pawang katotohanan na. At dito na po natatapos ang ating kwento. Kung iyong nagustuhan ang pelikula ay pakiclick ang like button at mag-subscribe ka naman dyan upang suportahan ang aking channel. Maraming salamat po.